Hello kapamilya, hello Kaelia, hello guys! Andito po tayo para magbigay daan sa katanungan ng isa nating taga-subaybay na ang sabi niya sa akin po ay kung ano po doon masasabi ko doon sa kabataan, sa mga bata, at doon sa mga pamilya nagtatalo-talo, at doon sa mga taong nagipagtalo sa kanilang mga magulang. Napaisip tuloy ako sa kanyang tanong kasi ang dami rin nagkukwento, nagko-comment na mali si magulang, mali si anak. Well, kung ako yung tatanungin, do you know the true meaning of love as a family? Kasi mga kaibigan, kung alam niyo na po ang tunay na meaning ng love as a family, hindi na kayo may pagtalo sa inyong magulang eh. Hindi na magkakaroon ng hiduwaan sa isang pamilya. If you really know the true meaning of love as a family. Well, mga kaibigan, totoo lang, wala pa nakakaalam talaga ng tunay na meaning ng love as a family. Kasi, kung alam mo na yan, hindi ka na siguro magreklamo, hindi ka na siguro magtatanong sa sarili mo, at hindi mo rin tatanungin ang ibang tao kung tama ba ang pagsagot mo o hindi sa mga magulang mo. For me as a person, lagi kong paalala sa ibang kabataan at lagi kong paalala sa iba na saktan mo na ang lahat, wag lang ang magulang mo. First of all, o diba may first of all na? Una sa lahat, ang ina ay nagdala sa atin sa tiyan mula sa unang buwan na pagpasok mo sa kanyang sinapupunan hanggang sa magkasyam na buwan na ikaw isilang niya dito sa mundo. Doon pala mga kaibigan, mga kabataan, pakaisipin niyo mabuti. Huwag niyong sabihin hindi nagdaan ang inyong ina sa samot-saring isipin, samot-saring problema, samot-saring pamamaraan para lang ikaw ay mabuhay at maisilang ng malusog. Doon pala mga kaibigan, mga kabataan, pakaisipin nyo, hindi ko rin masisisi yung ibang kabataan kasi wala tayong sitwasyon nila. Meron kasi mga magulang na talagang halos ang kanilang anak ay hindi nila itinuturong bilang kadugo. Siguro, yung past life nila, marami silang karanasan na hindi na gusto. Marami silang karanasan na ibinubunto nila sa kanilang mga anak. At siguro din, yung mga magulang natin na gano'n ang sitwasyon, na gano'ng style magpalaki ng mga anak, ay naranasan din nila sa kanilang mga magulang nung araw. Kaya nga po, naniniwala ako sa kasabihan na walang magulang na naghangad ng hindi maganda sa anak. Well, mahirap na manghusgahan ng ibang tao kasi nga po, wala tayong sitwasyon na nangyayari sa kanila ngayon. Totoo. Kasi nga, iba naman kasi naman talaga ang panahon ngayon sa panahon noon. Noon nga, konting kilos mo, konting kibot mo, talagang iyahataw sa iyo ng iyong ina o ama ay pamalo, sintron, bakya, tsaka yung mga kapal na ginagamit ng mga lola at saka mga magulang natin paglalakad ng isda. Sobrang kakapal ng mga kaibigan ng araw. Pero ngayon, ang mga magulang pa ang lumalabas na bata sa mga anak. Kasi nga, ngayon, ang mga anak mas matapang pa sa mga magulang nila. Diba? Pero hindi nila inisip kung gaano kahirap dalhin sila sa sinapupunan ng kanilang ina. Kaya nga lubos ako nalulungkot sa mga kabataan na nagkaroon ng tinapos, nagkaroon ng mga tagumpay sa buhay, pero hindi nila kinikilala magulang as a parents nila. Kasi ang lagi nilang iniisip, sila nahirapan, sila nagpagod, sila nagpagal, ang magulang lang taga-subaybay. Halos karamihan ng mga kabataan nakapagtapos at nagagamit nila ang kanilang tinapos ay nagiging mas malaki pa ang ego kaysa mga magulang. Kaya lubos na nakakalungkot. Lagi niyo pa katandaan mga kapatid, ako bilang ako, totoo lang, hindi ko rin po pwede sabihin na sakto, hindi ko rin pwede sabihin sobra, hindi ko rin pwede sabihin kulang. As me, alam kong marami akong pagkukulang sa magulang ko dahil kahit nung araw, naging palasagot ako. Pero, never ko silang ibinilandra sa kahihiyan. Kaya nga, sobrang nakakasad kung bakit ang mga kabataan ngayon ang nagsisingaw ng mga kalalakihan at mga kababaihan ngayon na isinisila ng kanilang mga magulang ay mas mataas pa ang tingin sa sarili kaysa kanilang mga magulang. Totoo lang ha, kung nyo iisipin, simula pa lang sa pagsilang nyo hanggang sa unti-unti yung paglaki, saan ba tayo humihingi ng tulong? Pinansyal man o pagmamahal o emosyonal o tipikal na problema, di ba sa ating mga magulang?
Tapos ngayon na kayo ay makapagtapos at magamit nyo ang inyong pinag-aralan, mas matapang pa kayo sa mga magulang nyo. That is bad. Doon po tayo mag-focus sa kasabihang walang magulang na naghangad ng masama sa anak. That is true. If you really know the meaning of love as a family, siguro hindi ka na magreklamo sa iyong magulang. Pag-uusapan naman natin ay mga magulang na ang kanilang mga anak ay binebenta, ang kanilang anak ay tinitinda sa ibang tao, sa mga apamo, sa mga prostitution. That is not a true parent. Kasi nga, ang hangad nila ay umangat sa pumuhay sa mabilisang pamamaraan kahit ang anak nila ay mapahamak. Sa ganung sitwasyon mga kaibigan, hindi ko pwedeng husgahan. Pero sa totoo lang, ang pagbebenta ng anak sa ibang tao o ang pagdadala sa mga anak sa prostitution ay isang malaking bawal at kamalian bilang magulang. That is a devil way, not as a parent. Lubos nga ako nalulungkot kasi talagang sa panahon ngayon, ang hirap kausapin ng mga kabataan. Sila pa talaga matatapang sa kanilang mga magulang. Kaya super sad talaga mga kaibigan. Aminin natin sa ating mga sarili na halos talaga ng 89% ng mga kabataan ngayon is puro palaban. Puro may sariling mundo at puro may sariling desisyon sa buhay. Hindi nila iniisip kung ang kanilang mga magulang ay masasagasaan o masasaktan. Pero sabi nga na matanda, kung anong ginawa mo sa iyong magulang ay aanihin mo rin pagdating ng araw. Kaya mga kabataan, isip-isip muna bago gumawa ng mga akbang na hindi tama at dinaukol at labis na masasaktan ng inyong mga magulang o ang inyong mga parents. Yan lang po masasabi ko mga kaibigan. Lagi niyo pakakatandaan, maniniwala pa rin po ako sa kasabihang, walang magulang nang naghangad na ikakapahamak ng sarili nilang mga anak. Kaya nga po, isa lang pakiusap ng mga kabataan at sa mga magiging magulang, sana po ay palakihin natin ang ating mga anak na may takot sa Diyos at may maayos na pagpapalaki. Para po pag sila naman lumagay sa sitwasyon nyo bilang magulang, ay alam na nila kung paano nila i-guide at itatawid ang kanilang mga anak sa mabuting gawa at sa mabuting asal. Okay po? That's all. Bye-bye!